May limitasyon na lakas ng tao. Ngunit kapag isunuko natin ating kahinaan, hindi na natin kaya, doon kikilos pa lang ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin suluhin ang mabigat na problema pasanin sa ating buhay. Isang guni mo sa Panginoon. Hindi mo rin pwede sabihin sa iyong kapwa ang iyong problemang personal. Dahil yung kapwa mo, pareho mo rin kapwa, limitado ang kanyang lakas. Hindi niya ibigay ang lakas para sa iyo. Para ma-resolve ang problema mo sa iyong personal na bagay. Hindi po. Ikaw lang at ang Diyos ang nakaalam. Doon mo isang guni. Doon mo sabihin lahat ang iyong problema sa Diyos. Lord, hindi ko na kaya. Nagkamali ako, nagkasala ako, Lord. Nabihag ako ng aking kahinaan. Panginoon, tulungan mo ako, patawarin mo ako, please, ibalik mong lakas ko, sigla sa paglingkod sa iyo. Ipaunawa mo sa akin mga bagay-bagay nangyari sa buhay natin. Hindi ako'y tao lang, may limit ang akong kapangyarihan at ang lakas. Hindi ko pigilan ang aking kahinaan. Sabi ng Biblia sa James 1:14, ating binasa kanina, kundi ang bawat tao ay natutokso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahikayat. Every man is tempted when he is drawn away from his own lust and enticed. And when the lust conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. Litso. Huwag kang magkamali, mga minamahal kong kapatid. Do not err, my beloved brethren. May Biblia, huwag kayo magkamali, mga minamahal kong mga kapatid. Mag-ingat sa pangalagad sa Diyos. Hindi mo pwede isisi. Pagkatapos natukso ka, nadala ka ng iyong entice, your lust, kailigbon, kahinaan, nagkamali ka. Hindi mo pwede siraan mo yung ibang tao. Hindi mo rin pwede siraan yung sarili mo. Hindi mo rin pwede pagsaba sa ibang tayo, pagsabi dahil sarili mo yung problema. Sabi niya, doon mo sasabihin sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. May limitasyon ng lakas ng tao, ngunit kapag isinuko natin ang ating kahinaan, yung ating kahinaan, ang tao na tutokso, dahil nabibihag, napapalayo na sa sariling pita ng laman, lust of the flesh, an entice, kailigbon. Ngunit pag isinuko mo daw ang iyong kahinaan sa ating Panginoon, doon kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. How to apply this? Huwag mong suluhin ang mabigat na pasanin, problema sa iyong sarili. Mayroon ka man sabihan, yung mga taong trusted mo, hindi ka i-chismis. Kayong taong nature nga chismosa at chismoso. Minsan sabihin mo, di mo na makayang problema mo, sinabi mo sa kanya, akala mo trusted mo siya. Nga siya lang makaunawa sa iyo, siya lang tutulong sa iyo, siya lang ang sikretong sasabihan mo, ipagchichismis ka pa. Kaya be careful. Sabi ni Pablo, do not err, my beloved brethren. Huwag kang magkamali. Pag magkamali ka, ikaw lang sisira ng sarili mo. At yung ibang tao madamay pa sa ginagawa mo. Be careful. Be careful. Basa sa Bisaya yan, yung 16. James 1:16. Ayaw ka mo palimbong. Hinigugma na kong mga igsoon. Amen ba? Huwag kayo, ayaw ka mo palimbong.
Mga hinigugma na kong igsuon. Kaya pag madbihag ka na, madala ka ng sarili mong kahinaan, you drawn away from your entice. Nadadala ka na yung lust of the flesh. Pita ng laman, kailigbon sa unod. Magkakasala ka. Pag napagbigyan mo daw ang kahinaan mo, your lust, ito po'y magbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, pag bumubunga ito, magawa mo na ito, magbabunga ng kamatayan. Unya, diya nga ang pangibog, masam ko na. Mahimog so ang sala. Og ang sala, dihag mahimpit na, magdala og kamatayon. Delikado, mga minamahal, ayaw pagpalimbong mga hinugugma kong mga kaigsuunan. Bisan pa Kristiyano na kita. Balik, 14. Kristiyano na kita, sa makalimutan ta ang ating sarili. Hinoo ng matagtao matintal diha nga madala o madani sa iyang kaugalingon pangibog. Kaya mga minamahal, kayong mga ginagamit sa church, children's choir, youth choir, pioneers choir, o adults choir, ito bantayan nyo to. Lahat, musician, preacher, itong bantayan nyo. Ang tokso, paninintal, grabe na. Lalo karon yung mga bata, babad sa cellphone. Yung cellphone na yan, grabing demonyo dyan, ginagamit ni Satanas. Maliso ang utok sa mga bata. Kahit mga Kristiyano na, dinas pastoral gani, mga batang gagmay, parang nangabuang na sa cellphone. I'm sorry. Grabe. Sa cellphone yan, dyan nakikita mo, iba-ibang klaseng kademonyuhan. Kaya mga bata pa nadidemonyo na. Kristiyano yan. Kumakanta. Pero ang utak, mga demonyo na. Because of cellphone. Kaya magulat na lang ka mga ginikanan. Mga bata nyo, mawala. Nag-date na doon. Nagto sa mall, bisan asa na sabi, sando na. Dahil bakit? May messenger. May messenger. Ngayon, natutugso, nagkasala dahil sa Biblia. Hinoo ng matagtao matintal sa liha nga madala o madani siya sa iyang kaugalingon pangibog. Kaya magmatanan sa morning kita mga ginikanan, pero hindi naton mabasol din ato mga anak. Kay magsigit ang higot sa ila sa atong kilid, hindi mawala sa ato. Hindi ato manak. Ano naman ta? Lita-litaon ang tawag si Ilonggo. Ara sinamama na. Kaya mag-ingat. Pag nangyari na, may naitabo na, bagyo sa pamilya ang dumating. Super typhoon. Ayun, sino masisi nyo? Pag magkasala, magkamali kayo, makasupa kayo sa church, huwag mo sabihin na ipakang yung kasalanan sa nanguna o sa pastoral house, sa mga worker. May labot na mo sa inyong kasalanan. Kahit mga worker dito, pinapalayas ko pag magkamali. Hinususpended ko. Dahil walang tinutulit dito nga gumagawa ng kademonyuhan. Kung di lang pag-ibig ang Diyos, palayasin ko na lahat. Dahil pag-ibig pa rin umiiral. Kaya binibigyan lang namin sila ng parusa. Suspended namin, dahil gabitin, pinapaalis namin ang dapat gawin para lang masunod namin ang patakaran sa church. Kaya kamo nga binikanan, mga parents, bantayan nyo mga anak nyo. Huwag kayo maging busy rin kayo sa cellphone para sa mga anak nyo. Kaya hindi ka na makabantay sa kanila. Pari-pariyo lang kamo lahat.
Busy yung nanay sa cellphone, busy ang tatay sa cellphone, busy mga anak, puro busy, wala pa mag-mayor. Amen. Amen. Kaya magmayor yung demonyo. Mag-ingat. Kaya dumarating ang bagyo sa pamilya. Pero, kaya nga sabi na, kung hindi mo na kaya sa oras, surrender mo na at isuko ang iyong kahinaan, ang iyong problema, hindi mo na kaya. May pangako naman ang Diyos. Amen ba? Amen? Dahil may limitasyon ang lakas, kapangyarihan ng tao. Kaya huwag mo sabihin nga malakas ka. Walang malakas dito. Ay, hindi ako matintal. Hindi ako matugso. Sa Biblia nakasulat, mga great men, heroes in the Bible, natukso sila. Si David, hari, mabait, matindi ang kapangyarihan. Tumba si Goliath. Pero kay Bathsheba, tumba siya. Amen? Si Samson, malakas. Terrible. Haligi ng mga kalaban, tumba lahat. Pero kay Delilah, tumba siya. Tahimik man. Amin ba? Walang malakas dito. Maging malakas ka lang. Pagbantayan mong sarili mong hindi ka mabihag ng sarili mong pangibog. Sabi ng Biblia, dalawa yon. Resist the devil and the devil shall flee from you. Flee from you. Resist. Labanan mo. Bisaya, suklan mo ang demonyo, temptasyon, upang mukaratil galagan gikan kanimo. Kung hindi mo kaya suklan, hindi mo kaya labanan, basta ikaw panino ng higupon. Ikadua, abstain from the appearance of evil. Layuan mo ang bukha ng demonyo. Alam mo na may tukso na demonyo, may sungay na, inaana ka na, oh. Dali diri. Magkita ta dito. Amen? Sabi ng Biblia, layuan mo. Iwasan mo. Kaya hindi mo kaya suklan, hindi you cannot resist. Ang resist, labanan. Amen? Sabi ng tiyo ng sweetheart ko sa Surigao, baptist sila. Ay, sorry, nabanggit ko. May lupa ang beloved pastor na sa isang isla halian, 20 hectares. Yun ang binili ng church sa pinsan ng sweetheart ko. Kaso yung kalaban niyang mayaman doon, mayaman, linuko siya. Kumuha sila ng papel para iprinda. Imagine, 20 hectares, pininda lang ng 15,000. Di, tuwang-tuwa yung pinsan ng sweetheart ko dahil 15,000 lang eh. 10 years ang kontrata. Before ng 10 years, bininta sa church. Biniyaran natin. Di atin na. Tuwang-tuwa lang pa, maraming kupras. Doon pa kami sa Surigao. Nagulat kami, bigla nagkagulo. Dahil after 10 years, hindi na bantayan ang pinsan ng asawa ko, hindi na nabasa na sa ilalim, kaya abogado yung kalaban, siya, school lang ata. Nakasulat pala doon sa ilalim, pinakababa, note. After 10 years of your rental, so meaning, the 15,000 that you read will be paid because of the kupras ba na ginawa mo. Hindi na bantayan. Tingala kami na binili namin, ang mga kalaban, ang nagkukupras, pag-kupras namin, may mga kalaban. Muntik pa nagpinusilay. Amen. Kaya pala nakita namin sa gipirmahan nga kontrata, matagal na pala natubos. So hindi na pinaglaban natin. Kuha kami ng abogado, Bran, kuhan mo laban. So nagfile tayo sa korte sa korte para maagaw natin consolidation of ownership. Consolidation of ownership. I-consolidate, agawin natin ulit.
Di nagkagulo. Imagine, 12 years ang laban sa civil case. Sa Surigao pa kung nalipat ako dito. Sabi ng abogado, winabol na tayo, pastor. Winabol na. Di sa Legon, punta kami rito. Nagulat ako, nandito na kami, natalo tayo, na technical tayo. Sabi sa uncle ng sweetheart ko, sabi ng Biblia, suklan ang yawa. Sabi ko, Uncle, naghiring kami sa dapa, kasama man namin yung may-ari ng matanda. Sabi ko, sabi mo, suklan ang demonyo. Hulugin natin sa kanal para manalo na tayo. Pinapitan nyo ngayon. Kaya ako na itulak sa kanal, kaya kung mahulog sila, mamatay, panalo ng kaso. Nilalapitan ko na. Kaya ako na itulak. Matanda na. Bigla ako hinabol. Binira ko, ayaw! Ano man? Preacher ka. Kung saan man akong preacher, nagsunod naman ko sa sinabi mo nga, suklan, patayin na lang natin, isuklan man yawa. Kung namatay ito, panalo na ta. Binira niya ako, wala mamatay. Kami tuloy na talo. Ang talo. Sa Yangay, 20 hectares yung lupa. Dami na ko naisip. May kapatid si sweetheart ko, Army. Papa ni Angel. Kuta, mamayang gabi, operasyon tayo. Tayong dalawa lang. Ano yan, kuya? Sunugin natin yung bahay ng kalaban, palimutan taga-sulina. Sunugin natin, sindihan natin. Takbo tayo. Sabi niya, sige. Di plano na kami. Bili na kami ng 5 container. Sulina, mga alas 12 launa. Punta na kami doon. Buhos na namin. Sabi niya sa akin, Kuya, ayun na lang. Garman, preacher ka eh. Wala naman natuloy kay preacher lagi ako. Kaya, walang nangyari. Kaya, talo tayo. They preacher eh. Amen. Amen. Tingnan mo yung temptasyon ng demonyo sa tao. Ang ginawa ko lang, Lord, bahala ka na. Sabi ko sa malapastor, sabi na Atty. Almeida, pag umangkon mo, na si Uncle, nga, kini mga tao na kaistorya mo, mga demonyo, may mga armas. Kamo, in good faith kayo palagi. Kaya sige lang mo kaluko, Trisyo, naluko tayo, lupa, naluko tayo. Na si Uncle nga, kinanglan may baril tayo. May baril. Kaya just in case magharapan, Lumala pastor, sabi na Atty. Almeida, kailangan di pwede wala tayong baril. Kailangan may baril tayo. Kay mga tao, mga transaksyon, mga demonyo. Tayo puro lang by faith. Sabi niya, Brian, may rifle kasi ako noon sa Surigao. Binigay ni pinsan ng malapastor na manager sa PPE. Bigyan mo kay pastor. Opo. 22 di magazine, di silencer, kompleto lagi. Tago ko sa balay. Kaya si Pati, nag-eskwela pa sa elementary, awayan ng mga tao. Sabi niya, Papa ko, pulis, may armas. Patay kayo. Kaya yung mga estudyante, matakot kay Pati. Sabi ko, pastor, birahin natin. Para makabawi tayo. Sabi niya, Brian, saan yung armas mo? Andun. Ilibing mo, ilibing. Itago, ilibing. Sunugin mo. Kung bakit malbaso, sayang. Hindi, sunugin mo na. Ilibing mo na. Itapon mo yan. Yan, sikasuin mo yung mga TV program natin. Pastor, grabe ka spiritual. Grabe ka spiritual, pastor. Pang-ibig pa rin. Ang akin naman, gusto ko suklan ang yawa. Kaya dati bitaw ko bertuldo nga tao. Tulokaso ko, puro rebellion ba? Puro may baril. Gusto ko ganun ba? Kaya nang medyo naging preacher ako, hindi pa ka masyado nabago eh. Nabago ako, matagal ako nabago, mga 20 years eh. Pero preacher na ako. Marunong ako magpakumbaba. Dati mainit ang ulo ko, may kunti lang panipain ko yung bangko eh. Parang manuntok ako eh. Pero nang dito na ako, lumaki ng mga bata ko, naalaala ko, sweetheart ko, Pang,
malaki ng gawain na hawakan mo, magbago ka na. Huwag mo dalhin sa init ng ulo. Totoo po yun. Kaya isip ko dati, suklan kong yawa. Resist the devil eh. Pag suklan mo nang resist, ang demonyo mo dagan, sipin ba talo yung demonyo? Pala, hindi, baliktad pala yung paniwala ng uncle ng beloved wife ko. Na yung lapitan ko, natakot din pala. Istorya lang pala yun. Yung ibig sabihin, pag resist meaning, suklan mo sa mamagitan ng pagtuo, panampalataya, pailob, pagtitiis, pagpuasa at mga panalangin. Kung hindi mo makaya yan, dahil kulang ka sa puri, kulang ka sa pagpasting, kulang ka sa sincere na wag na lang. Dito ka lang sa pangalawa. Abstain from the appearance of evil. Layuan mo na lang ang nawong mukha ng demonyo. Pag may lumapit sa manukso sa iyo, sipin mo, marang demonyo na ni. Ikaw na lang ang iiwas. Baka sabihin lang, duwag man talawan. Hindi bali. Sabi yo, likayi ang tanang matang sa dautan. Likayi ang tanang matang. Tanan! Likayi ang tanang matang sa dautan. Mas maganda pa to. Pag lahat ng matang sa dautan, nurating sa buhay mo masama, iwasan mo na lang. You abstain. Para hindi ka magkasala sa ating Panginoon. Kaya pag binisidaklan mo yan, when sin is conceived, kung ang kasalanan pinagmugso na, pinanganak na, ay pinapanam ko na, nagawa mo na, magbubunga ng kasalanan. Ang kasalanan, pag nangyari na, magbubunga ng kamatayan. Dalawang kamatayan po yon. Physical death and spiritual death. Physical death, mamatay ka. Madisgrasya ka, bigla ka mamatay. Physical death yun, dumating ang parusa ng Diyos sa'yo. Hindi tayo malaman kung kailan darating sa'yo yan. Pag balik-balik ka nagkakasala. Madisgrasya ka, mabanggaan ka, mabaril ka. That is physical death. Ilibing ka lang kagad. O dadaan ka pa sa Puniraya, maraming manggasusin. 35,000 ang loan. Mahal. For pag spiritual death, mawala sa iyong Holy Spirit. Ang Holy Spirit mawala sa iyo. Wala ka ng anointing, wala ka ng guidance, litong-lito ka na, gulong-gulo ka na, wala ka ng kapayapaan. Parang lumalakad ka dito na walang ulo. Yan ang itong na spiritual death. Ang Holy Spirit wala sa iyo. Katulad nangyari kay Cain. Dahil pinatay ni Cain si Abel na walang Holy Spirit sa kanya. Naging vagabond siya. Anong vagabond? Kahit saan-saan pumunta, hindi niya malaman kung saan siya pumunta. Bakit? Parusa ng Diyos. Kaya nung pinatay niya si Abel, nawala ang Holy Spirit sa kanya. Yung guidance, kapayapan, galakan, nawala sa kanya. Kaya sumasamba ka dito, pag wala ka ng Holy Spirit, para wala ka ng pakialam. Lakad-lakad ka dito, wala. Puri-puri ka, wala. Napakalayo ng isip mo. Pumapalakpak ka, walang laman. Mataas ka ng kamay, wala. Kahit anong grabing puspusan ng mga kasama mo, iyakan, ikaw, nagkaganong ka lang. Hey, yo. Bakit? Yung Holy Spirit, yan sa ginawa mong balik-balik na kasalanan, lumabas sa puso mo. Huwag ka magkumpiyansa, kapatid. Kala mo, tama pang ginagawa mo. Baka pagdating ng panahon, darating sa iyong physical death, parusa. O ngayon, sa ginawang balik-balik kasalanan, dahil sa imong kailigbon sa unod, baka ngayon wala ka ng Holy Spirit, spiritual death na yan. Ang sunod yan, physical death. Marami bitaw na disgrasya, namatay. Katulad po sa anak ng preacher natin, balik-balik ko to, si brother, anong pangalan yun? Ronnie. Ano pangalan? Romy Katsiro. Anak yan si Janjan, drummer natin, pugi nga bata, napaka-pugi. Murag artista ba? Murag si Altantay nga namatay. Si Kwan, kung isa, grabe ka pugi nga bata. Mga sister nga kabuang dahil sa kanya. Gumagawa ng paraan lahat. Sa Lugait sila dati, nagagulo yung sister. Maraming nagigawa istorya. Burus ako, uyab kami na dyan, nakita. Pero wala, nagdrama lang pala.
Kaya gusto niya maakit si Janjan kay Pugi. Sabi niya, wala mang nangyari pa, hindi man kami uyab, gano'n naging may istorya. Di ibang mga involved, gabi kagalit na, suko na. Kuya, paano yan? Umalis na lang sila. Pumunta ng Damulog ng pag-amit sa Carmen Cotabato. Ngayon, nagkumpiyansa rin siya kahit patuloy eskwela. Damulog at saka Kibawi na pakalayo, nagmumotor, umuwi, madaling araw na, nagkumpiyansa si Buddy Rumi Katsiro sa anak niyang si Janjan nga Pugi. Nagamit namin si Carmen Drummer, pangamot Lunes Party hanggang doon, hindi alam ni Buddy Rumi. Yung anak niya pala, nagbabarkada na, nang sige ng girlfriend, panguyab, inuman, nagsigarilyo na, nag-short na, ano ang ginagawa. Sa school nila, walang alam si Buddy Rumi. Wala rin kami alam. Pagdating sa Sunday, tutugtog siya ng drum sa dako ng Carmen Cotabato. Last niya nga drum sa Maramag, Bukidnon, wala pa nagpaalam sa amin. Sabi niya, pa, basi magabihan ako. Natapos ang gawain sa iyo pa, umalis siya sa pastoral 3 o'clock hanggang Monday. 3 o'clock in the afternoon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 1, hanggang madaling araw, dumating alas, hindi pa dumating sa bahay nila. Sunod nga daw, Lunes, wala. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, 5 araw, hindi nakita umuwi si Janjan. Ang doon pala sa unahan ng Damulog, mayroong kantilado doon. Sabi ng kapitbahay, bakit may mabaho? I'm sorry. Pag-search nila, nakita sa bangid, si Janjan, sama ang motor. Ang motor wala masira, pero siya, wala na to. I'm sorry to tell you. Giuod. Grabe. Masakit na kamatayan. Masakit na kamatayan. Pagkita ng mama, himamatay. Papa, himamatay. Ay, hindi na mati. Third year college na eh. Bigla na gano'n. Iyak man sila na iyak. Maubos man ang iyak nila, hindi na may balik. Sabi niya, hindi ko nabantayan, beloved Ope. Iniwas ko sa tentasyon. Pumunta kami sa grabing tentasyon. Pagsubok sa buhay. Kaya, kanyo mga parents, bantayan nyo yung mga anak nyo. Bantayan nyo yung mga anak nyo. Be careful. Bantayan nyo sila. Dahil grabing social media, impluensya sa mga bata. Baka mangmata lang kamo sa morning, may mangyari na sa mga anak nyo. Be careful. Likayi ang tanan matang sidautan. Abstain from the appearance of evil if you cannot resist. Maglingkod ng matuwid. Maglingkod na may kabanalan. Maglingkod na may takot sa Diyos. Totoong pagpagamit, totoong paglilingkod sa Diyos. Walang halong kadimunyuhan, walang halong kakarnalan, walang halong sanlibutan. Dahil pa hindi mo sumundi ka sumunod, ikaw lang din mapahamak pagdating ng panahon. Wala kang masisi. Wala kang mabaso, wala kang masising tao. Kundi sarili mo lang. Dahil bakit? Ikaw ang nagdadrive ng sarili mo. Kung gusto mo ng langit, gusto mo ng impyerno. Before it's too late, mga minamahal, mag-ingat. Mag-ingat. Be aware of this. Kung gusto nyo mag-asawa kayo ng maayos. Huwag gandanin sa uyab-uyab, magkita-kita, messenger, magkita tayo sa mall, magkita tayo sa base, magkita tayo sa ilog, magkita tayo, bisan asa magkita tayo sa sementeryo, magkita tayo sa punerarya, magkita tayo sa ospital. Huwag ganon. Kung gusto nyo mag-asawa, ayusin nyo. Kung gusto nyo, iputamang edad. Tapos sa eskwela mo, pag mag-graduate eskwela, sapat na. Ako, nag-asawa ako, 31 anyos na ako. Maraming temptasyon na palibutan, hindi ko pinapansin. Bakit? Inuna ko ang ating Panginoon. Kaya binigyan ako ng pinaka-special kong asawa, Peter Costernini. God's will be done. Amen? Amen. Pag perfect will ng Diyos, napakasarap, walang problema.
Kahit minsan mag-away-away kami, maya-maya magtawanan na eh. Amen? Sweet and sour eh. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ilagay sa maayos ang ating paglingkod, Mang Milna, na medyo napataas ng akong wali. Kaya kailangan nato ipaunawa sa inyo para walang bagyo dumating sa buhay natin. Palakpakan natin ang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Siya ang magpapahinga sa lahat nating kabigatan, bagyo, problema, kahinaan sa ating buhay. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigatan ng lubha, at kayo'y aking papahingain. Isang bukas na imbitasyon ibigay ni Jesus. Lumapit kayo sa Panginoon. Diyan totoong kapayapaan na hindi sa kawalaan ng problema, kundi ang presensya ni Kristo. Presensya ni Kristo ang atong maramdaman. Yun ang totoong kapayapaan. Totoong kapahingaan. Kaya pag kulang ka sa presensya, mag-grieve ang Holy Spirit, delikado, mga minamahal. Kaya ang konklusyon natin dito, kasama natin ang Diyos. Siya ang ating lakas. At sa Kanya tayo magkakatago ng kapangahingahan. Kaya manalangin tayo ng lubusan, mga minamahal. Manalangin tayo ng sabay-sabay para sa kalakasan natin, gagalingan natin at pag-asa sa bawat pamilya. Totoong panalangin. Iiwas tayo sa gawa ng kaaway upang tayo lahat magmana ng buhay. Awitan natin, Diyos.